Katulad doon ang nababanggit ni Juan Cagayan Manong Ege Aglipay, grabe yung mga pangyayari ngayon sa buong bansa, sa buong mundo. Pero tingnan ninyo, hindi niya tinitingnan na negatibo tong mga to, kundi babaguhin niya. Sabi ko nga kanina, yung negatibo gagawing positibo. Iyon ang tatak ng isang tunay na leader na merong kakayahan para pamunuan ang atin pong bansa. Ito ang masasabi ko, yung mga estudyante, sinabi ko sa kanila, ang krisis ay may mga oportunidad din. So ano ba ang mga krisis na hinaharap natin? Yung away ng mga allies, American, Europe, at yung kabila, Brazil, Russia, India, China, Saudi Arabia. Unang krisis, ang security matters. Dito sa Asia, yung West Philippine Sea. So away, Amerika at China. Tayo ay napapagit kahit ayaw natin at gusto natin, kung mag-gera yan, kasama tayo. Hindi natin alam kung kailan mangyari yan. Pagkatapos, number 2 na crisis, financial. Babalik tayo sa 1983 na financial crisis. Bakit? Yung sanctions, yung tariff na ginagawa ng mga allies sa kabila, syempre, re-rest back yun. Pag rest back, magluhan yung financial status ng mundo. Kakaroon ng 1983 financial crisis. Noong 1983, ang exchange rate is 1:24. $1 to 24 pesos. Pagkatapos doon, 1:48 na nagdoble. In short, pwede mangyari ulit sa atin yan. Number 3 na crisis. Buong mundo ngayon may mga kagaya sa Amerika, nagkaroon ng heat wave, nagkaroon ng parang inferno sa California. Dito sa atin, sa bansa natin, hindi malayo na tayo magkakaroon ng mga bagyo, 10 sabay-sabay, katulad last year, 5. Sana naman hindi. Yan ang mga krisis na pwedeng mangyari sa atin. Ngayon, merong oportunidad dyan. Yung mga Amerikano, yung mga Hapon, yung mga South Korean, yung mga Taiwanese, nagta-transfer out sila ng China. Naghahanap kung saan puntahan. Kaya kung napapansin mo, pumupunta sila sa atin. Pero dapat yung pagkatiwalaan nila. So, yun ang isang oportunidad. Pangalawang oportunidad, sa financial side, naghahanap ngayon na matatransferan kasi sa buong mundo ngayon may problema ang available na port na gagawing hub kasi wala silang paparadahan ng vapor, wala silang mapaglagyan ng mga karga nila. So, pwede tayong kunin yun. Financial yun kasi dito gagawin yung mga transaksyon sa Pilipinas. Yung mga karga dadalhin dito, ilalabas din, kaya lang dito nila i-imbak. So, tayo ang magiging sentro nun. Logistics hub, financial hub. Katapos, itong krisis sa global warming, alam mo, ito na ang time ng Cagayan mag-take advantage dito. Yung Mekong Delta, katulad ng Cagayan River, pinunduhan ng World Bank yan, ng Asian Bank yan. Karoon ng studies ng Asian Bank para mapunduhan niyang solution na gaya yung solution ginawa sa Mekong Delta. Yung Mekong Delta ng Vietnam ay katulad ng Cagayan River ng Cagayan ng Pilipinas. Kaya lang, sino ang leader? Sino ang makakagawa ito? Sabi ko, your choice, sabi ko sa mga estudyante, is your future.